Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. No, paumanhin mo ho kung na-delay konti yung misa natin. Nagkaroon tayo ng konting technical problem sa internet dahil naka-live ang misa natin. Ngunit ang mahalaga na ayos na po. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanang tinipo ng iyong Espiritong Banal ang kaloobang ika'y wagas na pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kanilang kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayoy, mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabi't araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinagpaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabi, siya hindi na makikita uli, at siya'y inhatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo,
na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula nooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ang balana, ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos na sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanilin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Patuloy nating pinakikinggan ang panalangin ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Ito'y mahabang panalangin. Sinimulan pa natin pakinggan kahapon pa. Panalangin niya bilang pare. Ito yung priestly prayer ni Jesus. At tungkulin ng isang pare
yung ipanalangin yung mga tao, ipamagitan sa harap ng Ama. Ganito ang ginagawa ni Jesus ngayon dito sa narinig nating Ebanghelyo. Pinagdarasal niya yung mga alagad niya at pati na rin tayo. Meron tayong mahalagang leksyon kay Jesus kapag nagdarasal, na kapag nagdarasal tayo, hindi lang yung sarili natin ang ipinagdarasal. Kung sa mga dasal mo, puro mga pangsarili mo lang pangailangan, kulang ang dasal mo. Nakukumpleto ang dasal natin kapag pinagdarasal natin ibang tao. Pinagdarasal natin yung kapakanan ng iba. Pag pinagdarasal natin ang kapakanan ng iba, tayo mismo nagagampanan natin yung pagiging pare natin. Tandaan natin, lahat tayo nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Kaya yung tuwing magdarasal tayo, wala tayong dasal na pang sarili lang. Yung panalangin natin, laging kasama ang iba. Ganon nakukumpleto yung panalangin natin. At sana araw-araw meron tayong pinagdarasal na ibang tao. Naalala ko, nung ako'y seminarista pa, meron akong kasamang seminarista, buong taon may naka-schedule araw-araw na tao na ipagdarasal niya. Araw-araw. Kaya nga, pati ako, naka-schedule. Sabi niya, itong araw na ito, ikaw ang ipagdarasal ko. Lahat ng rosaryo ko, misa, at lahat ng panalangin ko sa araw na yan para sa iyo. Kaya nga, medyo na pukaw ang aking kalooban. Ang galing naman. Araw-araw, meron siyang isang tao na ipagdarasal. At ganun tayo. Araw-araw, meron tayong ipinapanalangin. Araw-araw, may mga tao tayo, lalo na yung mga kapatid nating talagang nangangailangan ng dasal. Maraming tao, kakilala natin, kasama natin, na talagang kailangan ng dasal. Alam natin yan. Kaya wag na wag nakakaligtaang ipagdasal sila. Lalo na yung mga may sakit, yung may mga matinding problema sa buhay, yung mga naliligaw ng landas, o yung dumaraan sa pagsubok ng buhay, sari-sari na dahilan. Kaya nga araw-araw may dahilan tayo para ipagdasal ang iba. Kaming mga pare, ipagdasal nyo rin dahil matindi ang aming tungkulin. Kaya hindi lang kami ang nananalangin para sa inyo, kayo rin ipagdasal ang mga pare. Meron ngang movement, may grupo na ang tanging ginagawa nila, ipagdasal yung mga pare. Yung parang pray for priest movement, may ganon dati. Ewan ko lang kung nag-e-exist pa. Kaya ipagdasal natin ang isa't isa. Pag pinagdarasal natin ang ibang tao, may nababago sa atin. Tandaan natin yan. Kapag hindi lang sarili mo ang pinagdarasal mo, lagi mong pinagdarasal yung ibang tao, pwedeng hindi siya magbago. May mga ganon, pinagdarasal natin, pero sadyang matigas ang ulo nung pinagdarasal natin, kaya parang walang nababago sa kanya. Kaya nga dito rin sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, lahat niligtas niya, hindi napahamak, maliban sa isa na pumili na siya'y mapahamak. May mga tao na choice nilang mapahamak. Pero gayunpaman, patuloy yung pagdarasal natin sa kanila. Hindi man sila magbago, kahit pinagdarasal natin, pero sa atin may nababago. Kaya nga tuwing pinagdarasal natin yung ibang tao, merong nababago sa atin. Nagiging mas katulad tayo sa puso ni Jesus na nagmamalasakit, nagmamahal. Kaya nga, pag hindi
pagka pinagdarasal natin yung ibang tao, mismong tayo nahuhubog yung kalooban natin. Natuturuan tayong magmalasakit. Natututo tayong maging mabuting pastol katulad ng ating Panginoon. Nagiging mahabagin tayo. Nagiging mapagpakumbaba tayo. Lalo na pag pinagdarasal mo yung kaaway mo, natututo kang magpakumbaba. Kinalaunan, pag pinagdarasal mo yung kaaway mo, dati hirap kang patawarin siya, pero matututunan mong patawarin siya. Ganon ang grasya ng pagdarasal para sa ibang tao, lalo na kaaway mo. Kaya pag nagkita kayong muli, malambot na yung puso mo, hindi na kasing tigas ng dati. Kasi pinagdarasal mo siya kahit hindi niya alam. Yung kaaway mo na gumawa sa iyo ng hindi maganda. Kaya gano'n ang bunga ng panalangin. Tayo mismo ay nababago. Kaya wag na makakalimot tayo, ipagdasal ang ibang tao. Sabi ko nga, unahin mo muna yung iba, ihuli mo na yung sayo. Pagka ganyan ang ginagawa mo, kahit sa aktwal na buhay, uunahin muna natin yung iba kesa sa sarili mo, na isang dakilang katangian ng pagiging isang banal at alagad ni Kristo. Habang naghahanda sa pagdiriwang ng pagdating ng Espiritu Santo, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaisa ni Kristo na hindi nagnais na may maligaw ng landas. Sa bawat kahilingan ating itugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng Kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay na walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan, muling alalahanin ang mga kapatid nating humihiling at nangangailangan ng ating dasal. Ipagdasal din natin ang mga nagpapamisa nating mga kapatid sa pagdiriwang na ito. Panginoon, ipinapanalangin namin hindi lang ang aming pangsariling pangangailangan, kundi ang pangangailangan ng ibang tao. At nawa, Panginoon, dinggin mo ang panalangin namin para sa kapakanan ng iba. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Nung siya'y muling mabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos, para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inuming, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit
alinsunod sa itinurong panalangin sa atin ng Panginoong Hesus. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at paggiliw, at sa kakayanan nito para kami dalisayin, kami naway marapating lagi sa iyong nakahain. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.